naman yata. Pause na naman. No way. No way. Praise God at napakikinamit na naman dito sa ano. Isang privilege no na magamit ito sa kanila. Ayan. Una sa lahat, mapagpalang araw mga kapatid, no? Ako nga pala si Brother Mark. Just call me Macars in short. Wow. Yan. Ang ating title sa aking Bible dissertation na yan. You don't know God is all you need until God is all of God. No? Sa Philippians 4:19. No? Sino pong pwede mga ang ano nito, mga pag-translate? Ano po pwede mag-translate? Lloyd, pwede mo mag-translate yan para mas maliwanag. Kasi parang nakakalito, no? Hindi mo alam. You don't know God is all you need until God is all of God, no? Ikaw na, meron kang idea. Iyon, pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi mo alam kung anong gusto mo sa buhay. Parang laging may kulang. Pero pag may Jesus Christ ka sa iyong puso, sa iyong buhay, lahat mayroon ka na. Amen, amen. Amen, amen. So, yan. That's why God is often allows shortage sa ating buhay, no? Mga shortage and deficiency sa ating buhay, no? Yung parang may mga kulang sa atin, no? God allow the shortage and deficiency and lack in our life, no? If I were to ask you, what are you lacking today, no? Ano ba mga kulang sa atin ngayon? You might say, I need more energy, more money, or I need emotional support, or I need opportunity, no? Or I need a job, no? Kung ba kailangan natin ng panibagong trabaho. Or you need spiritual growth, no? And all these things happen in your life, happens for a reason, no? Merong mga kadahilanan kung bakit nangyayari sa atin to na shortage, no? At para makatagpo natin si Lord sa mga oras na ito, no? And also, mapalad tayo kung bakit nangyayari sa atin to kasi God is paying attention to you, no? Pag sabi nga sa kapatid mo, mapalad ka kapatid dahil may mga shortage tayo sa buhay. Balat ka kapatid. Amen and amen. So, this verse sa Philippians 4:19 is, Joe, pag-i-flash. Flash down. And my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. So, meron lang istorya no sa istorya ni Elijah nung dati no sa story of Elijah si Elijah ay nabuhay ng 900 years ago before Christ, no? Siya nagkumpran kay King Ahab and King Jezebel, no? Na dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, no? Siya ang pinadala ni Lord para kumpran sila na sabi ni Lord na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati until I say so. Yun ang kanyang message, no? Tapos nagtago nun si Elijah kasi nga gustong ipapatay ng king at queen si Elijah, kaya si Lord ang nag-guide sa kanya na magtago siya doon sa ravine, no? Karit ravine, no? Doon sa may gilid ng batis, no? Tsaka kuweba. So yun, God is commanding Elijah to hide to the Karit ravine, no? Para doon siya mag-stay sa loob ng 1 taon, no? And ang nangyayari, meron siyang experiences na the brook dried up, no? Ang brook pala ay sapa or isang batis, no? Siyang source of water. Tapos yung source of food naman niya doon ay
ay yung mga uwak, no? Na siya ang nagpapadala ng meat and bread morning and night, no? So, may pagkakataon doon na the brook dried up, no? Natuyo yung batis. So, sa buhay natin, may mga pagkakataon talaga na nakakaranas tayo ng pagkatuyo, no? The brook dried up. And that is gusto ni Lord lang ipatid sa atin na to keep me depending from the brook, no? Na huwag tayong umasa dun sa brook na yon or sa mga natin blessing or sa mga source of income like job, no? Ang lang ni Lord, gusto lang ni Lord as tayo sa Kanya. You must trust in Him, no? You must trust and you must obey His command, no? So, anything put before me is false God. It is an idol, ano? Anong bagay it's an idol, no? Sometimes God rise up things in your life to move you to a better place, no? Para mag-move ka sa better place and to prove that He has not forgotten you, na hindi tayo kinakalimutan ni Lord. Meron lang nais siyang ipagawa sa atin, no? And you need to remember that God is all you need, is all I need. If you trust in God, God is all you need. So, you need to remember that where God guides, God provides, no? Kung saan tayo pinapadala ni Lord or yung mga kumanda pinapagawa sa atin, no? Doon siya po-provide. And we must trust one day at a time, no? Kailangan tayo magtiwala, no? And God promises depends on my obedience. Nakadepende sa atin pagsunod sa obedience natin, no? So yung verse natin yan na, and my God will supply all your needs according to His riches and glory through Christ, no? So, trusting Him completely, yan yung pinakagusto niyang ipabatid sa atin, no? We have to trust Him completely. When we prioritize God, seek His kingdom first, He promised to meet all your needs, no? God riches are limitless, boundless, and beyond what we can imagine, no? Everything we receive from God comes to Jesus. Through Christ, we have access to God's love, grace, and provision, no? It is not about material wealth or physical provision. It is about the spiritual access we have to God's blessings because of our relationship to God, no? Yan lamang po, we have to trust in Him completely, no? And seek His kingdom by obedience, no, sa pagsunod sa Kanya. Di ba yung sabi sa Proverbs 3:5-6, no? Trust in Him, no? No. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Amen po ba mga kapatid? Amen. Let's bow our head now. Heavenly Father, we come before you as your children, O Lord. Lord, maraming salamat sa pagpapaalala, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin for paying attention to us, O Lord God. Lord, maraming sa pagpapaalala na huwag kaming depende sa brook, O Lord God. Huwag kaming mag-asa sa aming makakayanan, O Lord God. Sa mga trabaho, O Lord God. Kundi mag-focus naman kami sa iyo, O Lord God. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. It's good.